19 na taon ang nakararaan. Anak, tapos ka na bang magbihis? Napalingon ang 8 taong gulang na si Ayla sa pinto ng kanyang silid nang marinig ang boses ng ina. Ilang sandali pa, naroon na ito at sumandal sa haligi ng pinto habang pinagmamasdan siyang magsuklay ng sariling buhok. Nakita niya ang pagguhit ng ngiti sa labi nito. Bakit ka pa nakangiti? Masaya ka po, Mama? Isang pagtango ang ginawa nito. Unti-unting lumapit ang ginang at hinawakan siya nito sa braso at marahang inalalayan palapit sa kama. Halika, ako na magsusuklay ng buhok mo. Napailing siya at agad inilayo ang suklay sa ina. Ako na po, 8 na ako, Mama. Big girl na po ako. Mahina itong natawa at tumango. Oo nga, big girl ka na. And time will come, anak. Hindi mo nakakailanganin si Mama. Tumingin siya rito at sa mga oras na yon, hindi niya pa naiintindihan ang ibig nitong sabihin. Kaya ngumiti na lamang siya. Someday, I will be the one to take care of you, Mama. Dumaan ang lungkot sa mga mata nito. Maya-maya, tumango na ang kanyang ina. Ready na yung baon mo sa ibaba? Anak, siguraduhin mong mag-iingat ka sa field trip, ha? Huwag kang lalayo sa mga classmates at teacher na kasama nyo. Understood? Yes, Mama. O siya, halika na. Naghihintay na ang papa mo at si Sevi sa ibaba. Nagpadali na siya. Kinuha niya ang crossbody bag na naglalaman ng kung ano-anong mga gamit. Merong baby cologne, pair of bracelets na ginawa niya kagabi, at ang mini flashlight na lagi niyang dala sa kung saan man. At syempre, hindi mawawala ang paborito niyang whistle na binigay sa kanya ng kapatid na si Sevi. Ready ka na ba, Ayla? Tanong ng kanyang ama. Isang matamis na ngiti ang binigay niya rito. Yes, Papa. Nang nasa driver's seat na ang kanyang ama, sila ng kapatid niya naman. Abalang-abala na sa ginagawang personalized bracelets. Nakahiligan na nila itong gawin dahil pareho silang mahilig sa mga creative stuff. Ate, anong gagawin niyo sa forest? Kuryosong tanong ng bunsong kapatid. Sabi ni teacher, we'll be checking different types of trees daw and also we'll be visiting the home of the biggest crocodile in the country. Hindi ba yan scary, ate? Only scary if you come near to the crocodile. Mama said not to go near it para safe. Narinig nila ang mahinang pagtawa ng kanilang ama. Your mama is right. Do not come near it. Be safe, ha? Basta, susunduin ka namin ng kapatid mo mamayang 5:00. So enjoy it, Ayla. Matamis siyang umiti sa ama. Yes, Papa. I surely will. Nang makarating sa pick-up point ang mga bata, naroon na ang bus na sasakyan ng mga a-attend sa field trip. Sinalubong agad ng science teacher si Ayla. Teacher, good morning. I am present for today. Excited niyang bati sa guro. Natutuwang tumango naman ito. Agad siyang ibinili ng ama bago ito nagpaalam. Sa buong biyahe patungong San Lorenzo, naging abala lamang si Ayla sa paggawa ng bracelet. Maingat na nakalagay ang mga beads sa isang plastic. At kada magmemenor ang sasakyan, maingat niya itong niyayaka para hindi kumalat. At nang makarating sila doon, agad siyang namangha. Sa paanan ng bundok ng San Lorenzo, makikita ang nagtataas ang mga puno. Iba't ibang uri ng mga ibon ang kanyang napapansin habang naglalakad sila ng mga kaklase niya. May kanya-kanyang grupo ang lahat. Siya, bilang isang introverted na bata, wala siyang sariling circle of friends. Wala namang kaso yon kay Ayla. Sa totoo lang, mas gusto niya pa nga mag-isa. Habang nagpapaliwanag ang kanilang teacher, tahimik lang siyang nakikinig. Nang sumapit ang lunch, nakarating na sila sa isang mini camp. Doon, kumain ang lahat. Bilisan nyo Kung sino pang gustong umihi, pwede pang umihi. Hihintayin ko kayo lahat sa entrance ng camp. Buy partner ang kilos para walang may iwan. Paalala ng teacher sa kanila. Hindi niya na masyadong binigyan ng pansin yon dahil nakakaramdam talaga siya ng ihi. Walang alinlangang tumakbo siya ng comfort room. Paglabas niya,
Natanaw niya pa ang mga kasama sa hindi kalayuan. Nang akmang maglalakad na siya, bigla siyang nakarinig ng boses malapit lang sa kanyang kinaroroonan. Sa murang edad na 8, namulat si Ayla sa mga kwentong kababalaghan. Dulot na rin ang malikhaing kwento ng kanyang ina. Hindi siya lumaking matatakutin. Bagkus, kuryoso sa mga bagay-bagay sa paligid. She grew up observant, kaya madalas tahimik din siya. Psst! Mabilis niyang nilingon ang isang banda kung saan merong isang batang lalaki na kasing edad niya ang nagtatago sa likod ng isang puno. Ito ang sumitsit sa kanya. Sure siya na lalaki ito base sa buhok. Unti-unti siyang lumapit sa malaking puno na akasya. Bago pa niya tuluyang malapitan ng batang lalaki, agad na itong tumakbo. Mabilis siyang lumingon sa isang banda kung saan merong isang bata na kasing edad niya ang nagtatago sa likod ng isang malaking puno. Lalaki ito base sa gupit ng buhok. Unti-unti siyang lumapit sa malaking puno ng akasya. At bago pa niya tuluyang malapitan ng batang lalaki, agad na itong tumakbo. Mabilis ang kilos nito kaya agad siyang nataranta. Hoy bata! Sigaw niya rito pero hindi ito huminto sa pagtakbo. Muling lumingon si Ayla sa pinanggalingan niya. Wala na ang mga klase niya, kaya hindi niya maiwasang kabahan. Ngunit mas nakuha ng batang lalaki ang kanyang atensyon. Nung una, nagdadalawang isip pa siya. Ngunit kalaunan, pinagbigyan niya ang sarili sa pagnanais na habulin ang batang nakita. Inayos niyang pagkakasukbit ng bag at tinakbo ang daang tinungo nito. Bata, nasan ka na? Tawag niya pero walang sumasagot. Halos ilang oras na siyang pasikot-sikot sa gubat pero hindi niya makita ang batang lalaki. Hanggang sa nakarating siya sa isang talon. Napasinghap ang batang si Ayla nang muntik na siyang madulas sa bato at bumagsak. Mabuti na lamang at may humawak sa braso niya. Bata! Tuwang-tuwa na sambit niya rito. Nang makatayo siya na maayos, agad siyang humarap dito at ngumiti ng matamis. Nakasimangot naman ang batang lalaki at pasimple itong umiirap. Bata, mabuti naman at nakita na kita, akala ko talaga nawala ka na eh. Humalukip-kip naman ito. Ba't pa ba ako sinusundan? Ha? Hindi ba tinawag mo ako? Sinutsutan mo nga ako eh. Nakangusong sagot ni Ayla. Di kaya? Liar ka. Ginawa mo kaya? Alam mo ba ang sabi ni Mama bawal daw ang liar? Dapat nagsasabi ng totoo. Mas lalo nagkandahaba ang uso ng batang lalaki sa sinabi niya. Kasi nga nakita kita, pakalat-kalat ka sa gubat. Anito. Kumunot ang kanyang noo. Ako? Hindi umihilang ako. Tapos babalik na ako ng camp para sumabay sa mga classmates ko. Pangangatwiran niya rito. Bawal ka dito, hindi pwede dito ang tulad mo, baka mapahamak ka. Tumawa si Ayla. Bakit naman? Wala naman akong ginagawang masama. Sabi ng mama ko, mapapahamak lang ako kung may ginawa akong masama sa iba. Mabait ako, hindi ako bad person. Kahit na. Halika na, bumalik na tayo sa pinanggalingan mo, ihahatid na kita. Nagkibit balikat si Ayla at tumalikod na. Uy, teka! Saan ka pupunta? Hindi ko alam, basta siguro malayo sa'yo, ayoko sa mga masusungit. Hinawakan ng batang lalaki ang kanyang braso. Nang akmang babawiin niya yon, napatigil siya dahil kita niya ang pagkagulat sa mga mata nito habang nakatitig sa palapulsuhan niya. Oh, ba't parang nakakita ka ng multo dyan? Pareho tayo ng marka. Tignan mo. Ipinakita sa kanya nito ang sariling pulso. Nanlaki ang mga mata niya. Hala, oo nga. Hindi kaya kambal tayo? Imbes na matuwa ang batang lalaki, inirapan na naman siya nito. Ilang sandali pa nakarinig sila ng huni ng hayop sa hindi kalayuan. Kabadong hinawakan nito muli ang kanyang kamay at hinila siya sa kung saan. Teka, saan ba tayo pupunta? Shh, huwag kang maingay. Tumahimik ka lang. Giit nito sa kanya. Hanggang sa makarating sila sa isang maliit na mukhang kuweba. Doon lang sila tumigil. Naguguluhan siya kung ba't inaalalayan siya nitong magtago roon. Ba't pa tayo magtatago? Huwag kang nga maingay sabi eh. May bahid ng pagkairitang saad nito. Imbes na magalit pa ang kasama sa dami niyang tanong,
Pinilit niya na lang na tumahimik. Kinagat niya ang ibabang labi habang nagmamasid sa paligid. Habang ang batang lalaki naman, naging problemado. Napansin ni Ayla na malapit ng dumilim. Patuloy ang paglipas ng oras at nagsimula na siyang makaramdam ng gutom. Kumukulo na rin ang kanyang tiyan at naroon ang pagnanais na umuwi na. Unti-unti siyang nakaramdam ng takot. Baka hinahanap na siya ng kanyang ama at kapatid. Aalis lang ako. Anang batang lalaki kaya lalo siyang kinabahan. Iiwan mo ako dito? Pansamantala, babalik ako. Pagbalik ko may dala na akong pagkain. Huwag mo akong iwan. Gusto ko na umuwi. Ihatid mo na ako sa camp. Baka hinahanap na ako ng mga kasama ko eh. Nag-aalala na yung parents ko. Please. Pangako, ihatid kita sa baba kapag ligtas na. Sa ngayon, dito ka muna. Bakit? Mapapahamak ba ako pag lumabas ako dito? Oo. Kapag nakita ka na mabangis na hayop na pag-alagala, gagawin ka na napunan. Nanginig naman agad si Ayla sa narinig. Yumuko ang batang lalaki at hinaplos nito ang ulunan niya. Huwag kang mag-alala, itataboy ko sila para makauwi ka na. Dito ka lang. Pangako mo hindi ka alis ha. Itinaas naman ni Ayla ang kanang kamay sa harap nito. Ngumiti ang batang lalaki sa kanya bago ito umalis. Hindi niya alam kung totoo ang sinasabi nitong babalik pa. Natatakot siya. Sandaling panahon na lang, sasakupin na ng dilim ang buong kagubatan. Unti-unti nang nagsipatakan ng luha niya habang nakayakap sa tuhod. Lumipas ang ilang sandali, nakarinig siya ng kaluskos sa labas ng kuweba. Nang dumating ang batang lalaki, nakita niyang may hawak itong hinog na saging. Inabot nito yun sa kanya. Kumain ka na pagkatapos ihatid na kita sa ibaba para makauwi ka na. Talaga? Nitaboy mo na yung mabangis na animal? Isang marahang pagtango ang ginawa nito kaya napangiti siya. Umiyak ka, no? Nagangat siya ng tingin dito at nabigla siya nang haplosin nito ang kanyang pisngi. Huwag ka nang iiyak ha. Kapag nalulungkot ka isipin mo na lang ako, Ayla. Ano bang pangalan mo? Nick. Paano mo nalaman pangalan ko? Narinig ko na binanggit na matandang kasama niyo kanina. Si teacher? Yun nga. Nang matapos siyang kumain ng saging, inalalayan siya nitong tumayo. Gamit ang mini flashlight na nasa kanyang bag, naglakad sila sa madilim na bahagi ng kagubatan. Salamat ha, niligtas mo ako sa pagkakahulog kanina dun sa talon, tapos tinulungan mo pa ako magtago para hindi mahanap ng mabangis na hayop. Ani Ayla sa kasama. Walang anuman. Magkikita ba tayo ulit? Di ko alam, siguro. Gusto mo ba bisitahin kita ulit dito? Dito ka ba nakatira? Hindi, dito lang din kami bumisita. Saan ka nakatira? Sa isang isla. Malayo ba yun? Oo, sobrang layo. Nalungkot naman si Ayla. Nang maalala ang bracelet sa bag niya, huminto siya sa paglalakad. Akin na yung kamay mo. Kinuha niya ang magkapares na bracelet. Sinuot niya ang isa sa kamay ni Nick. Ayan, huwag mong hubarin yan ha. Para hindi mo ako makalimutan. Napatitig doon ang batang si Nick at unti-unti napangiti ito sa kanya. Tago mo yan ha, para lagi mo ako maalala. Nang makarating sila sa entrance ng gubat sa hindi kalayuan, natatanaw na ni Ayla ang mga sasakyan. Kabilang na doon ang sasakyan ng kanyang ama. May mga taong may hawak din ng flashlight at mukhang hinahanap siya. Hanggang dito na lang ako, Ayla. Sana magkita tayong muli, Nick. Lumapit siya rito at binigyan to ng mahigpit na yakap. Umiti ito sa kanya at ilang sandali pa, tumalikod na ito at nagsimulang maglakad palayo. Hanggang sa tuluyan na itong mawala sa kanyang paningin. Ayla! Sigaw ng kanyang ama. Hawak ang strap ng kanyang bag. Mabilis siyang tumakbo sa kinaroroonan nito. Papa! Sigaw niya nang bumaling ito. Mababakas ang luha sa mga mata ng ama. Halos di pa rin pa nito ang pagitan nila at nang makalapit agad siya nitong binuhat at niyakap. Saan ka ba nagpunta? Nag-alala kami ng mama mo at ni Sevi. Papa, sorry po. Naligaw po ako. Sunod-sunod ang paglapit sa kanya ng mga taong naroon. Naku, mabuti at tigtas ang anak mo.
Balita pa naman nagpapakalat-kalat sa gubat kayo ng mga mababangis na hayop. Mas lalong humigpit ang yakap sa kanya ng ama, habang ang kanyang ina naman, hinahaplos lang ang kanyang likuran. Bago pa siya tuluyang umalis sa paanan ng bundok, nilingon niya muna ang lugar na dinaanan ni Nick. Alam niyang sa mga oras na yon, hinding-hindi na mawawala sa isipan niya ang batang lalaking nakilala niya at nagligtas sa kanya. Ayla, okay ka lang ba? Nabalik siya sa ulirat nang marinig ang tanong ng kanyang katrabahong si Julie. Ha? Bakit? Kunot noon niyang tanong. Tinatanong ko kung okay ka lang ba, halos 10 minutes ka nang nakatulala dyan sa magazine na binabasa mo. Ano? Masyado na bang natuyo yung utak mo? Sabi ko kasi sa'yo, di ba? Huwag mo nang i-push yung werewolf hunting na yan. Baka dyan ka pa mabaliw. Napairap siya sa sinabi nito. Ibinalik niya ang tingin sa magazine na binabasa at nakita niya ang mga larawan ng mga supernatural entities na naroon. Kundi vampira, lobo, meron ding aswang at manananggal. Sa edad na 28, sa isang research institute siya nagtatrabaho. Sakop ng kanyang ginagawa ang exploration patungkol sa mga supernatural beings. Katulong nila ang ibang government department sa mga proyekto na ginagawa, kung saan-saan sila pinapadala para makalikom ng mga factual data. Lahat ng kanilang nakukuhang tangible evidence, inilalagay nila sa isang tagong laboratory. Konti lang ang nakakaalam ng ganitong trabaho. Bata pa lamang si Ayla, sinikap niyang makalikom ng sapat na experience para sa pag-a-apply sa ganitong trabaho. Hindi naman siya binigo ng kanyang pagsisikap. Her hard work paid off nang matanggap siya. Ngayon, isa na siya sa mga head researcher. Sa totoo lang, kahit di na nga siya sumali sa mga exploration, okay lang. Pero, pinipili niyang mag-site work at may rason kung ba't niya ginagawa ang bagay na yon. Julie, sa tingin mo ba papayagan ako ni Sir Dindo gawin yung exploration ko sa Mount Meru? Nagtatakang tumingin sa kanya ang katrabaho. Ha? Itutuloy mo yung exploration na yan? Wala ka bang takot sa katawan, Ayla? Gagang to. Alam na alam mo naman na yung bundok na yan konektado sa Mount Fiera. At mas konektado rin yan sa Long Sand Bridge. Nakonektado dun sa isang islang delikado, di ba? Diyan daw gumagala yung mga lobo eh. Baka nga may mga hyena pa dyan. Parang tanga to. Nagkibit balikat siya saka sumandal sa upuan. Last chance ko na to, Julie. Malapit ako mag-30. Gusto ko gawin to for self-satisfaction, no? Malay mo naman may malaman ako. Makakuha ako ng data. Di kung wala naman, at least I tried. Hindi naman ako lugi dito, no? Experience din. Umikot ang mga mata nito. Di mag-plead ka kay Sir Dindo. You can try. Gagawin ko talaga, no? Saka malapit na rin birthday ko. Next month, 29 na ako. Malay mo, sa exploration ko mahanap yung magiging forever ko. Ani at kumindat pa kay Julie. Ewan ko sa'yo, para kang tanga. Tatawa-tawa siyang tumayo at nagtungo sa pantry. Kumuha siya ng coffee mix at nag-init ng tubig sa heater. Napatingin siya sa kanyang palapulsuhan habang naglalagay ng mainit na tubig sa mug. Napangiti siya sa bracelet na suot. Wala sa sariling lumipad ang kanyang isipan sa batang lalaking nakilala niya noon. Matagal na panahon na rin ang nakalipas. Nakalimutan niya na ang itsura ng batang yon. Pero lahat ng nangyari noon, para bang nakatanim na sa kanyang isipan. Pagkatapos magtimpla ng kape, bumalik na rin siya sa kanyang upuan. Sakto namang bumukas ang main door at pumasok ang kanilang boss na si Sir Dindo at ang anak nitong si Daniel. Nang magtama ang mata nila ng binata, halos mapaikot ang kanyang mga mata. Ngiting-ngiti na naman kasi ito nang makita siya. Pasimple siyang sinitsita ni Julie sabay ngisi na parang nangaasar, kaya sinamaan niya ito ng tingin. Nang muli siyang bumaling kay Daniel, nakangiti pa rin ito sa kanya. Hindi niya maiwasang maalibadbaran sa lalaki. Gwapo naman ito, malakas din ang dating at maapil. Kung ibang babae lang siguro ang ngingitian nito ngayon, baka kanina pa naglaway ang babae. Pero iba si Ayla. Para bang nakaprogram ang isipan niya na hindi magkagusto sa iba pa.
Otomatiko siyang nawawala ng interes. Kahit gaano pa kagwapo, ka-hot o di kaya ka-sexy, ang lalaking ihaharap sa kanya. Kahit sino, hindi siya matitinag. Binaliwala niya ang malisyosong pagtitig ni Daniel. Tumayo siya at naghanda sa pagpunta sa opisina ni Sir Dindo. Hi Ayla, it's been a while. Bati sa kanya ng binata nang dumaan siya sa harap nito. Anong it's been a while? Last week nandito ka rin. Sarkastiko niyang sagot dito. Tila hindi naman insahan ng binata ang pagiging masungit niya, kaya bahagya itong napaatras. At binigyan siya ng mas maluwag na daan patungo sa opisina ng ama nito. Agad na mangumiti ang kanyang boss nang makita siya. Oh, Ayla, may kailangan ka? May nakalimutan ka bang ipacheck na data sa akin kahapon? Nakangiting tanong ng matanda. Sa isang taong pagtatrabaho niya sa institute, malaking tulong sa kanya ang pagkakaroon ng mabait na boss. Isa itong senior researcher noon at maraming alam sa mga supernatural na bagay. Kilala ang matanda sa buong bansa at ito ang nilalapitan ng mga tao sa tuwing nangangailangan ng tulong. Patungkol naman sa ibang dimensyon ng supernatural tulad ng pagsapi ng kaluluwa sa tao o di kaya ng demonyo. Nung matanggap siya sa trabaho at nalamang si Dindo Gustavo ang kanyang magiging superior, labis ang tuwang naramdaman niya. Pakiramdam niya naka-jackpot siya. Idol na idol niya kasi ang matanda. At sa lahat ng mga exploration nito, isa sa mga pinakapaborito niya ay ang paniniwala nito sa mga lobo at vampira. Ang posibilidad na hindi lamang sa ibang bansa naninirahan ng mga ito bagkus, meron ding lokal na bersyon sa sariling bansa. Hindi lang matagpuan dahil sa magagaling magsitago ang mga nasasabing nilalang. Excited siyang humugot ng malalim na hininga. Sir Dindo, mag-a-apply po sana ako ng 1-month work leave. Kumunot ang noon nito. Work leave? Ibig mo sabihin naka-leave ka pero magtatrabaho ka pa rin? Tumango siya na mabilis. Opo sir, next month po kasi ang birthday ko. Gusto ko po mag-explore. Naalala niyo po yung binanggit kong interest sa mga taong lobo? I will dedicate the whole next month for it po. Tumiim ang tingin sa kanya ng matanda. Tila pinag-aaralan pa nito kung totoo ba ang sinasabi niya o nagbibiro lang siya. Wala ka namang sakit, Ayla? Tanong nito sa kanya at may bahagyang pag-aalala sa mga mata nito. Ito naman si sir, nagbibiro pa. Wala po akong sakit. Gusto ko lang po talagang ituloy yung naudlot niyong exploration sa Mount Meru at Mount Fier. Nangunot ang noon nito. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Iha? Hindi basta-basta ang plano mo. Mahihirapan ka. Marahil, makikita mo sa labas sa banayad itong tignan. Pero hindi basta-basta ang paglalakbay sa mga bundok na yon. Ibang-iba ang temperatura sa loob kumpara sa labas. Hindi mo kakayanin, Ayla. Ngumuso siya at pabirong sinamaan ng tingin si Sir Dindo. Parang niyo naman ho ako minamaliit yan, sir eh. Paano hindi ko po kaya? Hindi ko pa nga po nasusubukan. Sige na, sir. Pirmahan niyo na waiver ko. Para kapag may humarang sa akin ng mga forest ranger, may maipakita akong pass sa kanila. Dahil sa pangungulit niya, nawala ng choice ang matanda na pagbigyan siya sa kanyang kagustuhan. May kinuha itong papel at sinulatan ng mga detalye at pagkatapos inabot nito yun sa kanya, agad niyang tinanggap ang waiver na pirmado nito. Huling pabor na ito, Ayla, at siguraduhin mong hindi ka mamamatay dahil dyan sa mga desisyon mo. Ngumiti siya ng matamis sa matanda at pagkatapos, tumawid siya ng tayo at sumaludo. Yes, sir. Babalik po ako ng buhay at may dalang data na magpapatunay na tama ang inyong hinuha noon pa. Umiling-iling ang matanda at tinaboy na siya nito gamit ang kamay na para bang langaw ang tinataboy nito. Gayunpaman, hindi niya maiwasang makaramdam ng kasiyahan. Punong-puno ang puso niya at mas lalong buo ang kanyang naging desisyon na gawin ang exploration na yon. Paniguradong yun ang pinakamasayang birthday niya sa buong buhay niya. Pinayagan ka? Tanong ni Julie sa kanya. Nakangisi siyang tumango rito. Siyempre, paborito ako ni sir eh. Tumawa naman ito at tipid na umiling. Hay nako, good luck talaga sa'yo sis.
Anito at nagpatuloy sa ginagawang paperwork. Bago siya umuwi ng kondo na tinutuluyan, dumaan muna siya sa bahay ng kanyang mga magulang para ipaalam sa kanyang ama ang plano para sa kanyang nalalapit na kaarawan. Idadaan niya rin ang iba pang Christmas basket na nakuha niya mula sa mga sponsors ng Research Institute. Masyado na siyang maraming natatanggap at hindi niya pa alam kung kakasya pa ba yun sa pantry ng kanyang condo unit. Kaya naisipan niyang iuwi na lang sa bahay nila para mapakinabangan ng kanyang ama at kapatid, pati ang kasama ng mga ito sa bahay na si Lucy. Pa! Sigaw niya habang nakangiti nang makita ang ama. Mukhang kararating lang din ito galing trabaho. Hindi pa ito nakakapagbihis ng pambahay. Nang makita siya nito, agad itong lumapit sa gate at binuksan. O Ayla, napadaan ka anak? Gulat na sabi nito. Kita sa mga mata ng kanyang ama ang kasiyahan. Pa, patawag naman si Ate Lucy oh. Pakuha ka mo ng 2 pang Christmas basket dun sa likod ng kotse. Tinulungan siya nito sa 2 basket na dala niya. Ba't mo naman dinala ito dito? Baka mas kailanganin mo ito sa kondo. Pabiro siyang umirap. Papa, magmumukha ng grocery store yung kusina ko dahil sa dami ko natanggap na ganyan. Kaya dito ko na lang to dadalhin. Isa pa, panigurado matutuwa si Sevi kapag nakita niya maraming laman ng pantry dito sa bahay. Magugulat pa yon. Hindi ka naman kasi mahilig mag-grocery, di ba? Tumawa ang kanyang ama at ginulo ang kanyang buhok. Halika na sa loob. Nasalubong nila si Lucy sa main door. Agad niyang sinabi rito na may ipapakuha siya sa kotse. Mabilis niya ring inabot dito ang susi. Nang matapos siyang magsalansan ng mga delata at iba pa sa lalagyan, umupo na siya sa isang wooden chair at hinarap ang ama. Kasalukuyan nito nakamasid sa kanya habang nagkakapito. Oh, ba't ganyan naman ikaw makatingin pa? Bumaba ang kanyang tingin sa lamesa. Sinundan ang tingin ng kanyang ama na napapangiti habang napapailing. Alam mo bang kamukhang-kamukha mo ang mama mo nung dalaga siya? Lumawak ang kanyang ngiti at pinagkrus ang braso at sumandal sa upuan. Naaalala mo na naman siya. Pa, 10 years nang wala si mama. Hanggang ngayon ba namimiss mo pa rin siya? Tipid itong ngumiti at tumango sa kanya. Araw-araw anak. Walang araw na hindi ko naaalala ang mama niyo. Kundi dahil sa inyo ni Sevi, baka sumuko na ako sa buhay. Kundi kaya sumunod na sa mama niyo nung nawala siya. Nawala ang ngiti ni Ayla habang pinapakinggan ng kanyang ama. Napapaisip ako. Paano nagagawa ng ibang tao na makamove on sa mahal nila sa buhay na nawala? Paano nila nagagawang makayanan na gumising araw-araw at ma-realize na wala na ang taong pinangakuan mo ng habang buhay? Umayos siya ng upo at ginagapang kamay ng kanyang ama. Ganun talaga siguro pa. Kailangan lang nating piliing mabuhay sa araw-araw kasi unang-una, wala naman tayong choice, di ba? Ikaw pa, strong ka. Ikaw ang pinakamalakas na lalaking nakilala ko, no? Kaya salamat, Papa, ha? Salamat sa pagtataguyod sa amin ni Sevi. Kundi dahil sa'yo, wala kami dito ngayon sa mundo at hindi namin maa-achieve ang pangarap namin kundi mo kami sinuportahan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang maingay na boses ang bumasag sa madamdaming sandali. Oy, may drama-rama sa hapon pala dito. Di niyo naman ako in-inform. Sana ako main cast. Nakangising saad ni Sevi. May bit-bit itong backpack at nakasuot ng simpleng shorts sa t-shirt. Pawis pa at mukhang kagagaling lang sa shooting nito. Sev, ang baho mo ha. Maligo ka nga doon. Nanlilimahid ka sa pawis. Kapag naamoy ka ng mga fans mo, paniguradong aayawan ka nila. Ang bantot mo ha. Reklamo niya sa kapatid. Tumawa si Sevi at mas lumapit pa sa kanya upang mayakap siya. Ate, kahit pawis ako at fresh from taping, ako pa rin ang pinakamabangong artista sa showbiz, no? Kaya nga marami nagkaka-crush sa akin eh. Mapili lang talaga ako sa babae. Kaya hanggang ngayon single pa rin. Pagyayabang nito kaya inirapan na lang niya. Dami mong sinasabi. Mag-shower ka na at bago ako umalis ipagluluto kita ng pesto pasta na paborito mo. Hinalikan naman siya nito sa pisngi. You know, the best ka talaga ate. Wala bang Christmas basket ngayong taon sa kumpanya niyo? Naningkit ang mga mata niya rito.
Alam mo sa ating dalawa, ikaw ang may maraming pera. Tapos umaasa ka pa sa pa-Christmas basket mula sa trabaho ko? Ngumuso naman ito at nag-beautiful eyes sa harap niya. Buti na lang gwapo ang kapatid niya. Kundi baka hinambalos na ito ng tsinelas sa muka. Nasa cabinet na lahat. Yung iba nasa ref. Kung gusto mo, kunin mo na rin yung nasa kondo ko. Baka magutom ka pa eh. Puno ng sarkasmo niyang sabi. Pagkatapos ay, ngiti lang ang tinugon sa kanya ng kapatid at simpleng pagkindat. Doon na siya nag-dinner. Pinagsaluhan nilang pamilya ang pesto na niluto niya. Tulad ng dati, taob ang pinaglutuan dahil kay Sevi. Ate, dalasan mo pag-uwi dito para laging may free meal. Kanina pa siya nakikiramdam. Ngayon niya planong sabihin ang tungkol sa kaarawan niya. Lumunok siya ng sariling laway at umayos ng upo. Pa, gusto ko po pala magpaalam. Ngayong December po, aakit ako ng Mount Peru at Mount Fier. I plan to spend my birthday exploring the mountains. Natigilan ang kanyang ama at agad kumunot ang noo nito. Ayla, hindi ka ba mapapahamak sa ginagawa mong yan? Birthday na birthday mo kung saan ka pupunta. Anang kanyang ama. Habang ang kanyang kapatid naman, tahimik lang at nakamasid sa kanila. Pa, alam mo naman 'di ba, nung bata pa ako gusto ko nang gawin ang bagay na to? Humalukip-kip ang matandang lalaki at seryosong tiningnan siya. Abay, bakit nga ba? Naningkit ang mga mata nito. Huwag mong sabihin na hanggang ngayon. Umaasa ka pa rin makikita yung batang lalaking tumulong kamo sa'yo noon? Hindi niya alam pero naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang pisngi sa sinabi ng kanyang ama. Na para bang nahuli siya nito sa isang kasalanang ginawa. Pa, hindi ho. Gusto ko lang talagang mag-explore sa mga bundok. Marami pa akong malalaman at paniguradong marami pa akong matututunan patungkol sa Mount Peru. Sa loob na ilang araw kong exploration, nararamdaman ko makakatulong ang mga malalaman ko para sa promotion na hinahangad ko, no? Pagpapaliwanag niya sa kalmadong paraan. Sinikap niya huwag tumaas ang boses o di kaya pumiyok. Hindi niya pwedeng ipahalata sa ama na may kinalaman ng batang sinik sa kanyang gagawing mountain activity. Kahit 19 na taon na ang nagdaan, naniniwala siyang magtatagpo pa rin ang landas nilang dalawa. At malay niya, sa mismong bundok kung saan sila unang nagkita, baka doon muli magtagpo ang landas nila. She is hopeful about it. Kahit mas malabo pa sa tubig ng ilog Pasig ang posibilidad, ang importante, hindi mamamatay sa puso niya ang pag-asang makikita itong muli. Papa, hayaan niyo na yun si ate. Malapit na mag-30 yan, no? Buti nga nagpapaalam pa. Singit ng kapatid niyang si Sevi. Hindi niya alam kung pasasalamatan niya ito o iirapan. Humugot ng malalim na hininga ang kanilang ama. Oy, mukhang dehado na ako eh. Pinagtutulungan niyo ba naman ako? Napangiti siya at nakapag-apir kay Sevi. Salamat, Papa. Tumayo na siya at pumwesto sa likod ng ama upang yakapin ito. Sumunod naman si Sevi at nakiyakap na rin. Simple lang ang buhay nila mag-anak. Ngunit may tuturing na yaman ni Ayla ang kanyang closeness sa pamilya. Si Sevi na ang nagmaneho ng kanyang kotse. Inihatid siya nito sa tower ng kondo niya. Ipinark ng lalaki ang sasakyan sa parking space bago nagpaalam sa kanya na pupunta raw ito sa isang coffee shop para mag-aral ng script. Nakabibigay lang dito. Habang siya, nagasikaso na para makapagpahinga. Mabilis na lumipas ang mga araw. Kasabay din niyon ang pangungulit sa kanya ni Daniel. Nais nitong sumama sa pag-akyat niya sa kabundukan. Panaiwas naman ang kanyang ginagawa, pero hindi pa rin tumitigil. Ayla, I'm just concerned about you. What if may mangyaring hindi maganda sa'yo? Hindi ba dapat? Hayaan mo akong sumama sa'yo para matulungan kita kung sakali. I'll be there as your guide. Huminto siya sa paglalakad at sinamaan ang tingin ng lalaki. Pwede ba, Daniel? Tigil-tigilan mo na ako sa pangungulit mo? Kailan mo ba magigets na hindi nga pwede? Kung gusto mong umakyat ng bundok, gumawa ka ng sarili mong itinerary at wag mo akong guluhin. Tatalikod na sana siya nang hawakan nito ang kanyang kamay. Please, let me come with you. Humugot siya ng malalim na hininga. Hindi. Ayoko. Mabilis niyang binawi ang kamay sa lalaki at tinalikuran nito. Humugot siya ng malalim na buntong hininga. Nang maipark ang kanyang sasakyan,
sa harap ng forestry office sa paanan ng Mount Meru. Pagkababa niya, agad na may sumalubong sa kanya. Isang babae at isang lalaki na mukhang nasa early 20s pa lang. Hello po, good morning Miss Ayla. Kami po yung pinadala ni Sir Eduardo para makasama niyo hanggang Station 2 ng Mount Meru. Ako po si Kayla. At itong kasama ko po si Gilbert. Bumati rin sa kanya ang lalaki. Sa itsura ng mga ito, halatang excited ito sa gagawin ngayong umaga. Ilang sandali pa, napansin niya si Nico ng dalaga ang kasama. Maya-maya may inilabas na papel ang lalaki, pati ballpen, at inilahad sa kanya. Nagtataka niyang tiningnan yon. Miss Ayla, pwede po bang pa-autograph? Mas lalong kumunot ang noo niya. Fan na fan mo po kasi ako. Ang totoo niya, lahat ng research na pinangunahan niyo, binasa ko po. Pati yung mini-exploration na ginawa niyo sa Tawi-Tawi. Dahil po sa inyo, kaya ako pumasok sa forestry. At mas pag-iigihan ko pa po para maabot yung goal ko na makatrabaho ko po kayo balang araw sa Research Institute. Napangiti siya nang marinig ang sinabi nito. Kitang-kita sa mga mata nito ang determinasyon na maabot ang pangarap. Tinanggap niya ang papel at pinirmahan nito. Sa kanya tinapik sa balikat ang lalaki. Magpursige ka. Balang araw ikaw ang papalit sa pwesto ko. Aniya rito nang may ngiti sa labi. Kumpleto ang lahat ng gamit sa kanyang bag na dala. Hindi niya alam kung hanggang saan naabot ang pagkain na dala niya. Pero alam niya namang maaasahan ang kalikasan. Pagkahatid sa kanya ni Kayla at Gilbert sa Station 2, mag-isa na siyang sumuong sa mapunong daan sa bundok. May mapa siyang hawak habang nakasabit sa kanyang bag ang flashlight. Sa mga oras na yon, papadilim na at kailangan niya nang maghanap na mapagtatayuan ng tent. Tagumpay niyang nairaos ang mga unang araw niya sa Mount Meru. Ngunit sa ikalawa, ikatlo at ikaapat, naging mahirap na para sa kanya na tawirin ang pagitan ng dalawang bundok. Matarik at madulas ang dinaraan ng lupa. Dulot ng tuloy-tuloy na pagbagsak ng ulan. Nahihirapan siya. Nag-iisip kung dapat bang bumalik na lang sa paanan ng bundok, pero malayo na ang narating niya para bumalik. Masakit na rin ang katawan niya. Napaupo siya sandali sa isang mahabang puno na nakatumba at nagpunas ng muka. Basang-basa na siya. Kailangan niya na magpalit ng damit dahil kung hindi, talagang magkakasakit na siya. Pero kahit saan siya lumingon, puro puno ang kanya nakikita. Wala man lang kahit maliit na kubo o di kaya waiting shed na pwedeng pansamantalang paghintuan. Nararamdaman niya na ang unti-unting panghihina. Pero biglang naalerto ang kanyang sistema nang makarinig ng mabibilis na yabag ng kung ano. Kahit maingay ang ulan, hindi nakaligtas sa kanyang tenga ang kakaibang ingay na yon. Para bang may mabangis na hayop na nakamasid sa kanya at nagtatago ito sa sulok ng kagubatan. Sinikap niyang tumayo at maglakad ng mas mabilis. Hindi alintana ang bigat ng dalang bag. Ang kaso, nagkamali siya ng hakbang. Dahil ang akala niya na patag na daan na natatabunan ng dahon, isa palang malalim na butas at mukhang isang balon na malalim. At doon sa isang iglap, bumigay ang sanga na sumusuporta sa katawan niya. Alam niyang babagsak na siya sa malalim na butas. Nang biglang may humilas sa kanyang braso. Isang mainit na kamay ang naramdaman niyang pumaikot sa kanyang bewang at hinatak siya palayo sa butas. Agad niya itong nilingon at nakasalubong ng kanyang mga mata, ang mata nitong halos kulay ginto na at ang matapang at sharp features ng mukha nito. Isa itong lalaki, naghuhumiyaw sa kanyang isipan na dapat lumayo siya rito ngunit wala siyang lakas. Kahit kailan talaga, problema ang dala mo sa akin, Ayla. Dinig niyang bulong nito tapos inilipat nito ang kamay sa kanyang muka. At tila may kung anong mahika ang bumalot sa kanyang sistema at doon tuluyan siyang nawala ng malay. Kaluskos ng sanga ng kagubatan ng dinos ang narinig ni Nick at yun ang nagpabalikwas sa kanya sa pagkakahiga sa kama. Kung normal na gabi lamang yun, hindi gano'n na magiging kilos ng kanyang mga kasama. Ngunit nung isang araw pa siya nakakaramdam ng kakaiba sa sistema at hindi niya malaman kung ano yon. Sa patuloy na paglipas ng oras, may pakiramdam sa puso niya ang muling nabubuhay, mahirap ipaliwanag. Mabilis siyang nagsuot ng pang-itaas na damit at lumabas ng silid. Nakita niya sa tanggapan ng tatlong kababaihan.
Nag-aabang ang mga ito sa labas. Marahil naghihintay din sa pagdating ng mga kabiyak nito. At hindi nga siya nagkamali. Sa kanilang harapan, mabilis suminto sa pagtakbo ang tatlong lobo. Ilang sandali pa, nagsilapitan ng asawa ng mga ito para bigyan ng bawat isa ng balabal. Arwen, ba't kayo humahangos? Tanong niya sa pinakabatang miyembro ng kanyang grupo. Kasabay nito sa pagpasok si Leah na siyang kabiyak nito. Sumunod sa mga ito sina Wesley at ang asawang si Tara at ang kanang kamay niyang si Elton kasama si Sue. Nang makaupo ang apat na lalaki sa harap ng malawak na table, saka nagsalita si Elton. May nakapasok na mortal sa teritoryong hawak natin sa Mount Meru at Mount Fier. Mahinahong pagbabalita ni Elton. Kumunot ang kanyang noo. Nakapagtataka. Ito ang kauna-unahang beses na may mortal na kinayang makapasok sa lugar na yon. Masyado mahirap tawirin ang pagitan ng dalawang bundok. Lalo pat hindi basta-basta, pinapayagan ng mga diwatang nakabantay roon na may makalampas papasok sa kanilang nasasakupan. Kadalasan, hindi nagtatagal ang buhay ng kung sino mang nangangahas na pumasok doon. Maaaring lamunin ng lupa o patayin ng mismong tubig ulan na may lason mula sa mga punong naroon. Ilang araw na ang mortal sa loob ng teritoryo, Elton? 3 na, Nick. Wala naman sana kaming balak ibalita sa'yo. Ang kaso, sa aming pagmamanman, may nakita kaming isang bagay na dahilan kung ba't kami nagdesisyong bumalik ng Dinos. Ano ibig niyong sabihin? Nagkatinginan muna ang tatlo bago nagsalita si Wesley. Sa tingin namin, nahanap na namin ang tao matagal mo nang hinihintay. Ang iyong magiging kabiyak punong bantay. Siya ang aming nakita sa kabundukan. Nakita niyo yung marka? Sabay-sabay na tumango ang mga ito. Tumayo siya at napahampas sa lamesa. Ano pang hinihintay niyo? Halika na! At sunduin na natin na itinakda para sa akin. Sinuong ng kanilang grupo ang maulang kabundukan ng Mount Fier hanggang sa makarating sila sa bungad nito. Mula sa malayo, tanaw na tanaw ni Nick ang mukha ng babaeng halos 19 na taon niyang hindi nakita. Walang pinagbago, maganda pa rin ito. Hindi niya akalaing magtatagpo pa ang kanilang landas. Muntik na siyang sumuko sa paghihintay dito. Sa mga nakalipas na taon, nararamdaman niya ang panghihina ng kanyang loob. Pero ngayong malapit sa kanya ang babaeng ito, hinding-hindi niya nasasayangin pa ang pagkakataon. Gagawin niya ang lahat para hindi na ito umalis sa kanyang tabi. Nang makita niyang nasubsob ito sa lupa dahil sa nasaging sanga, doon na siya nataranta. Mas lalong nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang mahuhulog na ang babae sa isang balon na napupuno ng lason. Sa bilis ng kanyang kilos, agad siyang nag-anyong tao at hinaklit ang braso ng babae. Pinaikot niya ang isang braso sa bewang nito at agad na hinatak palayo sa kapahamakan. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, kita niya ang gulat sa mga mata ng babae. Isang tanong lang ang nasa isip niya ng mga oras na yon. Naalala pa kaya siya nito? Nang makabalik sila ng Dinos, agad niyang pinaasikaso ang dalaga kina Tara, Leah at Sue. Gulat na gulat ang mga ito, ngunit masaya rin dahil sa wakas. Natagpuan na ng punong bantay ang kabiyak nito. Ngunit naroon ang pangamba. Dahil sa dami ng sugat na natamo nito sa katawan, makakayanan ba nito? Samantala, kakaibang kirot sa kanyang katawan ang nararamdaman ni Ayla. Nang magising siya kinabukasan, malamig ang paligid, pero makikita sa bintana na maliwanag na sa labas. Kumunot ang kanyang noo habang sinusubukang bumangon, pero hindi niya nagawa dahil kumikirot ang kalamnan niya sa buong katawan. Gising ka na. Mahinang saad ng kung sino. Agad siyang napabaling sa lalaking nagsalita. Napahawak siya sa ulo at pumikit ng mariin. Nananaginip ba siya o ano? Sino ang lalaking ito? Ang huling naaalala niya nasa bundok siya ng Fier. Ngayon, nandito na siya sa isang bahay na parang tulad ng mga cozy cabin na nakikita niya lang sa mga magazines. Anong nararamdaman mo? Tanong nito. Doon na siya napamulat ng mga mata. Teka, sandali. Nananaginip ba ako? Talagang totoo ka?
Nakita niya ang pagkunot ng noon nito. Tila ba naguguluhan ito sa kanyang inaakto ngayon? Ano ibig mo sabihin? Mas lalo siyang naguluhan. Ang ibig kong sabihin, huli ko naalala na sa bundok ako. Tumaas ang isang kilay nito. Tama ka. Nasa bundok ka. At doon ka na muntik mamatay. Nasa boses nito ang sarkasmo. Gusto niya yung baliwalain. Ngunit agad na pumasok sa isipan niya ang mga katanungan. Sino ka? Anong ginagawa ko dito? Ako si Nick. At nandito ka sa bahay ko. Sandaling natigilan si Ayla. Nick? Nick ang pangalan mo? Bahay mo to? Napairap ang lalaki sa kanya. Ilang sandali pa, doon na siya napakurap-kurap at pinasadahan ng tingin ang lalaking nakatayo ngayon sa harapan at tila bad trip sa lahat ng nangyayari. Nang dumaan ang kanyang paningin sa kamay nito, nakita niya ang isang bagay na ubod ng pamilyar sa kanya. Ang bracelet. Yun ang bracelet na katulad ng suot niya. Ang bracelet na binigay niya sa batang tumulong sa kanya noong maligaw siya sa kagubatan. Nick, ikaw yung batang lalaki nun? Tumaas ang boses niya at nagtunog excited dahil talagang masayang-masaya siya sa nalaman. Muling umirap ang lalaki sa kanagsalita. Ang ingay mo pa rin, Ayla. Sabi nito sa umupo sa kanyang tabi. Maya-maya lumapit ito at hinaplos ang kanyang pisngi. At ilang sandali pa, bumaling ito sa kanyang braso na puno ng pasa. Ano ba naisip mo at tumakyat ka ng bundok? Napakamot naman siya sa ulo. Ang totoo niyan, pinagpapatuloy ko yung exploration na ginawa noon ng superior ko. Isang pagtuklas para sa katotohanan sa likod ng paniniwala ng mga tao sa mga taong lobo. At isa pa sa totoo lang nasa isip ko rin. Baka magtagpo yung landas natin kung susubukan ko umakyat ng Mount Meru. After all, doon tayo nagkakilala. Inilibot ni Ayla ang paningin sa paligid. Teka, nasan pala tayo? Nasa Dinos. Nasa teritoryo ko. Teritoryo? Oo, teritoryo ko. Hindi ba ka naghahanap ka ng katotohanan sa mga taong lobo? Paano kung sabihin ko sa'yo ang totoo sila? Mahinang tumawa si Ayla. Pwede mong sabihin totoo, pwede rin katang isip lang. Kaya nga ako nag-explore kasi ang totoo niyan, gusto ko makakita ng mga solid evidences. Hindi pwedeng puro salita lang ako. At kapag sinabi kong isa ako sa kanila? Ha? Ano ibig mong sabihin? Isa ako sa mga taong lobo na hinahanap mo. Napairap si Ayla. Medyo nakakaramdam siya ng inis dito. Ngayon na nga lang sila ulit nagkita matapos ang 19 na taon. Tapos ganito pa ito sumagot sa kanya na para bang pinaglalaroan lang siya nito. Ayoko na inaasar mo ako, Nick, ha? Matatanda na tayo. Hindi na ubra sa kanyang pagiging loko-loko mo. Seryoso ako at di ako nagbibiro. Sinabi ko ba nagbibiro ako, Ayla? Sandali siyang napatulala. Napapaisip siya kung totoo ba ang sinasabi ni Nick. Kasi unti-unti nang binabalot ng kaba at kabog ang kanyang puso. Teka nga, Nick. Ano ba ibig mo sabihin? Isa akong taong lobo, Ayla. Ano? Nagsasabi ako ng totoo. Kung ayaw mo maniwala, hindi kita pipilitin. Pero uulitin ko, nandito ka sa Dinos. Malayo ka sa mainland. Kasalukuyan ka na sa bahay ko dito sa isla ng Irisha. Tumayo na ito at pinagpag ang suot na damit. At ilang sandali pa, tumalikod na ito at naglakad patungo sa labas ng silid. Hindi alam ni Ayla kung tatawa ba siya o ano. Una sa lahat, ang ginawa niyang exploration. Para yun sa paghahanap ng mga data. Ngunit napadpad siya rito sa isang isla dahil kay Nick. At sa paglipas ng panahon, alam niyang malaki ang pagbabago nito. Isa na itong gwapong binata. At ang lalaking ito, sinasabing taong lobo siya, napasabunot siya sa ulo. Pero paano nga kung totoo? Bandang hapon, nang lumabas siya ng silid. Hirap na hirap pa siyang maglakad dahil sa mga sugat na natamo niya at medyo nahihilo pa rin siya. May lumapit sa kanyang babae na nagpakilalang Lia. Mabait ito at inalalayan siya makarating sa mahabang lamesa sa veranda ng malaking bahay. May gusto ka bang kainin? Magalang nitong tanong. Ayos na ako, pero may nais sana ako itanong sa'yo kung ayos lang.
Napakurap ang babae sa kanya at dahan-dahang umupo sa bakanting upuan sa kanyang tabi. Anong itatanong mo? Ano kasi, ang sabi sa akin ni Nick, taong lobo raw siya. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako o ginugood time lang ako ng taong yun, kaya maya-maya na puto lang kanyang sasabihin dahil sa mahinang pagtawa ng babae. Marahil hindi niya naikwento ang buong katotohanan. Dapat siya ang magsasabi sa'yo. Pero dahil nagtanong ka na, sasagutin ko yun sa abot ng aking makakaya. Humugot ito ng malalim na hininga. Kagabi nagulat ang buong komunidad ng dinos nang dumating ang isang balita tungkol sa mortal na nakita nilang tumatawid sa pagitan ng dalawang bundok. Maging kami nabigla sa nalaman. Dahil sa wakas na tagpuan na ng aming punong bantay, ang kanyang kabiyak at ikaw yon. Kung napapansin mo ang iyong marka sa palapulsuhan, kapareho ng sayo ang kay Nick Lockwood. Ibig sabihin, ikaw ang kabiyak na matagal niyang hinihintay. Kabiyak? Kabiyak! Ibig sabihin, ikaw ang nakatakda niyang mapangasawa, ang magiging nanay ng mga anak niya, at ang hahalilis sa kanya sa pamumuno sa dinos. Napailing-iling siya agad. Hindi, teka sandali. Ang bilis naman yata. Para sa'yo, mabilis. Pero para kay Nick, mauubusan na siya ng oras. Alam mo bang kung hindi pa siya maikakasal, sa susunod na kabilugan ng buwan, posibleng manghina ang kanyang katawan at mamatay siya? Nanlaki ang kanyang mga mata. Mamamatay siya? Bakit? Nagkibit balikat si Leah. Kaya nga kami nag-aalala eh. Kapag nawala siya, tuluyan ang mawawala ng leader ang aming grupo. Hindi namin alam kung anong mangyayari sa amin oras na mawala ang punong bantay ng mga taong lobo ng dinos. Hinigpitan nito ang pagkakahawak sa kanyang kamay. Ikaw ang pag-asa namin, Ayla. Gayunpaman, hindi ka namin mamadaliin. Hahayaan ka naming magdesisyon sa sarili mo. Ngumiti si Leah at tinaplos ang palad niya bago tumayo at bumalik sa loob ng bahay. Nagpatuloy ang mga araw kay Ayla. Nahihirapan siyang hagilapin muli si Nick. Kung magkikita man sila, sandali lang tapos aalis na naman ito para sumama sa pagbabantay ng teritoryo na sasakupan ng dinos. Kapag nagtatanong naman siya sa mga babaeng naroon, sumasagot naman ang mga ito. Ngunit di pa rin kumbinsido si Ayla. Hanggang sa may isang babaylan ang minsang dumalaw sa kanya. Akin na ang iyong palapulsuhan, binibini. Anito, at agad na hinaplos ang kanyang kamay. Hindi naman siya makatanggi dahil bukod sa nahihiya siya, hindi niya rin alam kung anong kayang gawin ng matandang ito. Kailangan niyang magpakabait, lalo pat wala siyang laban kung sakaling magkaalitan sila. Napansin niya ang panlalaki ng mga mata ng matanda. Napakaswerte ng iyong sinapupunan, iha. Sakaling may maganap na pagtatalik sa inyo ng punong bantay, ito'y magbubunga ng kambal na lalaki na siyang magiging gabay at pinuno ng mga susunod na henerasyon. Napupuno ng swerte ang iyong pagkatao. Nakikita ko sa iyong mga palad. Magiging matibay ang depensa ng teritoryong ito kung sakaling magkaisang dibdib kayong dalawa ni Nick. Tumikim siya. Maraming bagay ang tumatakbo sa isip niya. Tama bang tanggapin ng sistema niya ang sinasabi nito? Kung totoo man ang lahat, dapat ba niyang isakripisyo ang buhay niya para sa lugar na ito? Hindi na siya makakabalik sa syudad. Paano na ang kanyang pamilya, ang kanyang ama at si Sevi? Panigurado naghihintay ang mga ito sa pagbabalik niya. Maaari po bang magtanong? Halos pabulong niyang saad. Pasensya na po. Gusto ko lang malaman kung habang buhay na po ba ako dito mamamalagi. Hindi na po ba ako makakabalik sa amin? Kumunot ang noon ng babaylan. Ipagpaumanhin mo, dahil hindi ako makakasagot niyan, iha. Tumango siya. Tama naman ito. Alam niyang si Nick lang makakapagsabi sa kanya ng posibleng mangyari. Ang kaso, ilang araw na itong hindi umuuwi. Naabutan lang siya na madaling araw kakahintay dito. Ayla, matulog ka na. Ilang araw ka nang puyat, makakasama sa kalusugan mo yung ginagawa mo eh. Napalingon siya kay Tara. Nasa likuran niya ito at nakamasid. Doon siya humugot ng malalim na hininga. Wala pa rin si Nick. Uuwi din yun, huwag kang mag-alala.
tinatapos lang nila ang kasiyahan sa Dinerax. Tuluyan siyang humarap kay Tara at sa bandang huli, wala siyang nagawa kundi pumasok na lang sa silid. Nang makita niya si Nick kinabukasan, hindi na siya nagaksaya ng pagkakataon na kausapin ito. Hinabol niya ang lalaki, kahit nakita niyang papaalis na ito para rumonda sa gubat. Nick! Nick, sandali! Ngunit hindi ito nagpatinag. Nick, kausapin mo naman ako! Huminto ito kaya pati ang kasama sa pagronda, napahinto rin. Saka na tayo mag-usap, Ayla. Naningkit ang mga mata niya. Tangina naman. Ano ba tingin mo sa akin dito, tao-tauhan mo? Paggalit niyang sigaw. Dahil doon, nagkatinginan ng mga kasama ng lalaki at ilang segundo lang nawala na ito sa kinaroroonan. Tanging silang dalawa na lang ni Nick ang naiwan sa bukana ng gubat. Lumapit siya sa lalaking natigilan. Dinala mo ako dito, di ba? Para saan? Ang sabi mo nakatakda tayo para sa isa't isa. Magiging nanay ako ng mga anak mo. Pero ganito ba dapat ang trato mo sa akin, Nick? Halos magdadalawang buwan na ako narito sa poder mo. Alam mo bang, sa mga mortal, kumpirmadong missing case na ako? O baka iniisip ng pamilya kong patay na ako, ha? Sa lahat ng pagkakataong gusto kitang kausapin. Ha? Iniiwasan mo ko. Humugot ng malalim na hininga si Nick at pagod na tumingin sa kanya. Hindi mo naintindihan. Putang ina ka pala eh. Tingin mo ba sa'kin wala akong utak, wala akong isip na pwedeng pagganahin para intindihin ang side mo? Bababa ako sa tingin mo, Nick? Kung ganon, ibalik mo na ako sa pamilya ko. Ayaw mo naman siguro makapangasawa ng bobo, di ba? Napahilamos ng mukha si Nick at tila nahihirapang nagsalita. Huwag mo akong iwasan. Kausapin mo ako, ano bang gusto mo? Ikaw ang gusto ko, Ayla. Ikaw ang gusto ko. Kahit ng mga bata pa tayo, ikaw ang gusto ko makasama. Nung malaman ko ikaw ay tinakda para sa akin, para ako mababaliw nun, nagsisisi ako. Ba't kita hinayaang mawala sa akin? Ngayon natagpuan na kita, kahit bata pa lang tayo. Bakit kita binalik sa pamilya mo? Ako dapat ang pamilya mo, Ayla. Tayo dapat ang magkasabay na lumaki. Alam mo ba kung gaano kahirap yun para sa akin? Nasa malayo ako, sa taong dapat kasama ko. Ang hirap. Ngayon nandito ka, ayoko mawala ka. Ayokong umalis ka. Pero sa tuwing nakikita ko sa mga mata mo ang pagnanais na makaalis dito. Ayaw mo sa akin. Ayaw mo sa Dinos. Kahit ito naman talaga ang tunay mong tahanan. Marahan siyang napailing. Mali ka, Nick. Hindi ito ang tahanan ko. May pamilya ako na iwan sa lugar na pinagmulan ko. Ikaw ang nagdala sa akin dito. Dahil sa paniniwala niyo mga taong lobo, isa pa hindi mo ako pag-aari. Pero gusto kita. Gustong-gusto kita, Nick. Gusto ko rin naman manatili dito, ngunit ngayon pa man, hindi mo ako pwedeng ikulong sa lugar na to. Dahil ano't ano pa man, alam nating parehong hindi magiging masaya ang pagsasama natin kapag pinilit mo ang gusto mo. Unti-unti niyang napansin ang pagbagsak ng balikat nito. Ayoko na umalis ka. Ayokong iiwan mo ako. Ikamamatay ko, Ayla. Mahinang saad ng lalaki sa madamdaming paraan. Napalunok siya sa pag-amin nito. Sa ilang buwan na lumipas, lumambot din naman ang puso niya kay Nick. Nakita niya ang paikitungo nito sa nasasakupan at wala siyang masabi doon. Marahan siyang lumapit sa lalaki at hinawakan niya ang mukha nito gamit ang parehong palad. Parang winawasak ng kung anong metal ang kanyang puso. Ngayong nakikita niya itong malungkot. Nakita niya ang pagbagsak ng luha nito sa pisngi. Hinaplos niya yun upang pawiin. At unti-unti siyang tumingkayad upang dampian ang halikang labi nito. Mahal kita, Nick. Mahal din kita. Hindi dahil nakatakda tayo para sa isa't isa, kundi dahil yun ang nararamdaman ko mula nung unang magkita tayo. At kahit lumipas pa ang panahon, alam ko sa sarili kong hindi nabawasan yun. Naramdaman niya ang pagtugon ng lalaki sa kanyang halik nang muli niyang idampi ang labi dito. Hanggang sa gumapang ang kamay nito sa kanyang batok at pinalalim nito ang kanilang halikan. Ilang sandali pa binuhat siya nito at dinala sa isang treehouse sa kagubatan. Nang ibaba siya nito, nilibot niya ang tingin sa paligid at nagalak siya dahil para talagang bahay ang interior nito. Sa kama, merong bedsheet na makapal. Ang ganda rito. Manghang saad niya. Ngunit pagharap niya kay Nick,
Nakita niya ang masidhing pagnanasa sa mga mata nito. Tila hinihigop na mata nito ang natitira niyang kontrol, at nang hawakan siya ni Nick sa bewang, at siilin ng malalim na halik, doon na siya tuluyang bumigay. Gusto mo bang ipagpatuloy to? Tanong nito sa malalim na boses, at isang kiming pagtango ang naging sagot niya. Kinabukasan natagpuan niya ang sarili na nasa kwarto na sa bahay ng mismong tanggapan sa Dinos. Nang bumaling siya sa kanyang tabi, nakita niyang mahimbing na natutulog si Nick doon. Siguro nung nakatulog siya, binuhat na lang siya nito pauwi ng bahay. Umupo siya at sumandal sa bed frame at marahang hinaplos sa makapal na buhok ng lalaki. Hindi niya akalaing darating ang panahon na maisusuko niya ang kanyang pagkababae sa lalaking minsan niya nang hinangaan. Masaya siya sapagkat buong puso siyang pumayag sa nais nito at hinding-hindi niya ito pagsisisihan. Gumalaw si Nick at ilang sandali pa nagdilat ito ng mga mata. Ayla, gising ka na. Gusto mo na bang kumain? Sasabihin ko kina Leah na ipaganda ka. Hindi pa ako nagugutom, Nick. Dito muna tayo. Ngumiti ito at binakante ang tabi. Inalok siyang humiga roon. Wala siyang sinayang na sandali. Humiga siya sa tabi nito at niyakap ang mainit nitong katawan. Sabihin mo, kung kailan mo gustong bumalik sa inyo nang sa gayon masamahan kita. Nagulat siya sa sinabi nito kaya napatingala siya. Papayagan mo akong umuwi sa amin? Tumango ang lalaki. Bagkus may bakas pa rin ang lungkot at pag-aalinlangan, pumayag pa rin ito sa kanyang nais. Sigurado ka? Paano kung di na ako bumalik? Ngumiti ito at hinalikan siya sa noo. Alam kong babalik ka, Ayla. 19 na taon akong nagtiis at kinaya ko yon. Ngayon pa kaya? Naalala niya ang tungkol sa sinabi sa kanya ni Leah. Tungkol sa pagpapakasal. Ayaw niyang tuluyang manghina si Nick, kaya gagawin niya ang nararapat. Magpakasal na tayo, Nick. Magpakasal na tayo bago ako umalis. Nagulat ito sa sinabi niya. Gusto mong magpakasal tayo? Bakit ayaw mo ba? Bumangon ito sa pagkakahiga at tumingin sa kanya ng seryoso. Tila hinahanap sa kanyang ekspresyon kung nagbibiro ba siya o hindi. Bumangon din siya at umupo sa tabi nito. Hinaplos niya ang pisngi ng lalaki at pinagdikit ang kanilang noo. Gusto ko nang ikasal sa'yo. Magpakasal na tayo. Aniya kasabay ng marahang halik sa labi ng lalaki. Maaliwalas ang panahon sa Dinos at nagtitipon ang lahat ng naroon. Maganda ang pagkakasalansa ng mga bulaklak sa paligid. At ang mga puno ay sumasayaw dulot ng mabining hangin na tila nakikisaya rin sa magaganap na pag-iisang dibdib sa pagitan ni na Ayla at Nick. Naroon ang buong pamilya ni Nick Lockwood, ang mga kuya nito at mga asawa kasama din. Dala ng mga ito ang kani-kanilang anak, kaya napangiti siya nang makitang nakangiti sa kanya sina Tara at Leah. Sa kanilang harap ni Nick, ang mismong babaylan na tumingin sa kapalaran ng dalaga noon. Ito ang nagbigay ng basbas sa kanilang pagsasama at sa habang buhay, nakatiwasayan at kasaganahan ng Dinos. Mabuti at dumating kayo. Nahihiya niyang bati sa asawa ni Marcel na si Megan. Mas nauna siyang naging malapit dito dahil katulad niya isa rin itong tao, habang ang dalawang babae naman ay may dugong vampira. Ngunit lahat ay may taglay na kabaitan. Oo naman no, hindi pwedeng mawala kami. Bunso ba naman na ikinasal? Nakangiting anito sa kanya. Panay ang haplos nito sa bilugang tiyan. Kailan nandiyon yan? Sa susunod na buwan. Alam mo na ba ang gender? Ngumisi si Megan sa kanya. Nung nagtungo kami sa mainland, nagpa-check up ako. Alam ko na ang kasarian, pero hindi ko pa sinasabi kay Marcel. Para may element of surprise, diba? Kapag naipanganak ko na yung baby namin. Lalaki ang anak mo? Tumango naman si Megan at mahinhing itong humagikik. Ilang sandali pa, lumapit na sina Camila at Irina. Dala-dala ang kanilang mga anak. Nagmano ang mga ito sa kanya. Welcome to the family, Ayla. Maraming salamat ha. Hanggang hating gabi lang ay tinagal ng selebrasyon. Pumasok na sila sa loob upang magpahinga sana. Ang kaso na makita niya nakahubad ng pang-itaas sa damit si Nick,
Nakaramdam siya ng pag-iinit sa kanyang sistema. Sinubukan niya ibaling ang atensyon sa ibang bahagi ng silid. Ngunit na ito na mismo lumapit, hindi na siya nakapagpigil pa. Pwede bang gawin muli natin ang bagay na yun bago ka umalis? Malambing nitong tanong sa kanya. At sa buong magdamag na yon, pinagsaluhan nila ang mainit na sandali hanggang sumapit ang kinabukasan. Ano ba nangyari sa'yo, Ayla? Nakakain ka ba ng panis? Tanong ni Julie nang mapansin itong pabalik-balik siya sa sink ng kanila opisina. Ewan ko. Yung spaghetti lang naman na binigay mo yung kinain ko eh. Sumimangot naman ito. Ang gusto mo bang iparating? Panis yung binigay ko sa'yo. Inirapan niya ito habang nagpupunas ng pisngi gamit ang tissue. Ang arte-arte mo. Mula na makabalik ka. At nung isang linggo napapansin ko na ang kaartehan sa katawan mo ah. Parang hindi na ikaw yung Ayla na nakilala ko. Humugot siya ng malalim na hininga. Porket hindi kasi nito alam ang pinagdadaanan niya. Last week, pagkatapos na nakakapagod na pagduduwal niya tuwing umaga, nagdesisyon na siyang magpa-check up at doon niya napagtantong buntis siya. Dahil doon, mas nagkaroon siya ng pagnanais na makauwi na ng Dinos. Kung di niya lang kailangan tapusin ang narrative report at studies para sa werewolf exploration niya, baka nagpasundo na siya agad kay Nick sa bungad ng Mount Meru. O saan ka pupunta? Sa resting quarters lang magpapahinga. Ha? Wala ka pa nagagawang trabaho eh. Wala kang pakialam no? Masungit yung sagot kaya napailing-iling na lang ito. Pagkarating niya ng quarters, doon bumagsak ang luha na kanina niya pa pinipigilan. Magmula nang malaman niyang buntis siya, walang araw na hindi niya gustong makasama si Nick. Para siyang nanghihina sa bawat paglipas ng araw na hindi niya ito kasama. Nang bandang hapon bago siya umuwi, dumaan siya sa bahay ng ama. Naabutan niya ito nagkakape sa may hardin, may hawak din itong libro, at mukhang nagbabasa ito. Papa, magandang hapon. Bati niya at nagmano. Hanggang ngayon hindi niya pa rin alam kung paano sasabihin sa kanyang ama at kay Sevi ang tungkol sa lahat ng nangyari. Mahirap ipaliwanag. Ang nasa isip niya na lang, mas mabuting wag na itong sabihin sa ngayon at hayaang dumating ang panahon na kusang matuklasan ito ng kanyang sariling pamilya. Pa, magpapaalam po sana ako ulit. Baka hindi po ako gaano makabisita rito. Masyado pong maraming ginagawa at kailangan ko pong mag-focus sa panibagong exploration na gagawin ko sa susunod na linggo. Napaangat ang tingin sa kanya ng ama. Buong akala niya hindi siya nito papayagan. Ngunit ikinagulat niya ang simpleng pagtango nito. Humugot pa ito ng malalim na hininga bago nagsalita. Malaki ka na, Ayla. Kung ano mang gawin mo sa buhay, basta masaya ka, susuportahan kita. Ngumiti ang kanyang ama bago ito bumalik sa pagbabasa. Siya naman, hindi mapigilang mapaluha dahil sa pagiging understanding nito. Tumayo siya at yumakap sa ama. Salamat, Papa. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo sa amin ni Sevi. Mahal na mahal kita. Tinapik naman ng kanyang ama ang kanyang likuran. Narinig niya ang mahinang pagsinghot nito, pero hindi niya na yon pinansin pa. Huling araw niya na sa Research Institute nang may pumasok na isang binata sa kanilang opisina. Nang magangat siya ng tingin, kumawala ang matamis ng ngiti sa kanyang labi nang makilala ito, si Gilbert, ang binatang nakilala niya sa forestry office, ang sumama sa kanya hanggang station 2 ng Mount Meru. Magandang araw po, Miss Ayla. Gilbert nga po pala. Ako po ang papalit sa inyo sa posisyon niyo bilang isang research analyst. Napangiti siya ng mas malapad. Tila ba nagdilang anghel siya nang sabihin dito noon na ito ang papalit sa kanya kapag umalis na siya sa trabaho. Hindi naman niya inasahan na mas mapapaaga. Talagang ang minsan, ang mga bagay basta na lang nangyayari na hindi inaasahan. Kinamayan niya ang binata at binati rin nito sa pagiging masipag na individual. Kinabukasan, excited siyang nag-asikaso ng kanyang gamit. Ngunit bago pa siya makalabas ng condo unit, may kumatok na. Nang buksan niya ito, laking gulat niya na makita ang isang lalaki na nakaayos ng bihis, bagong gupit at bagong ahit ng bigote at balbas. Nick? Tanong niya. Nag-aalangan pa siya nung una kung ito ba talaga ang nasa harap niya. May iba pa ba?
Nang marinig niya ang boses nito, halos tumalo ng kanyang puso. Agad niyang niyakap ang lalaki. Anong ginagawa mo sa syudad? Ba't ka nandito? Ayaw mo ba sunduin ka ng gwapo mong asawa? Naniningkit ang mga matang tanong nito. Tumawa siya sa ekspresyon nito. Ngayon lang ito ulit nagsungit sa kanya sa pabirong paraan. Hindi ka ba nagagupuhan sa akin? Hinila niya ito papasok sa loob ng kondo at walang sabing tinulak sa pinto at hinalikan. Magpapabuntis ba ako sa'yo kung hindi ka gwapo? Tanong niya sa mapang-asar na tono. Nakita niya ang pamimilog ng mata ng lalaki at ngumisi. Buntis ka na? Tumaas ang kilay niya sa tanong nito. Bakit tila inaasahan nito ang pagbubuntis niya? Alam mo? Alam kong ginalingan ko. At isa pa, wala sa lahi namin ang baog. Ibig sabihin, hindi pumapalya ang mga bala ko. Kibit balikat itong sagot sa kanya. Nahampas niya ang braso nito. Ngunit agad ding niyakap si Nick. Miss na miss niya ang lalaki, pati ang amoy nito. Halos singhutin niya na nga lahat ng amoy nito sa katawan dahil sa higpit ng yakap. Namiss din kita, Ayla. Masaya ako nagkita tayo muli. At alam ko sa pagkakataong ito, hindi na tayo maghihiwalay pa. Yumuko ng bahagya si Nick at tinalikan siya sa labi. Yun na yata ang pinakamatamis na halik na kanilang pinagsaluhan. At na matapos, sinaplos nito ang kanyang tiyan. Oras na para umuwi na tayo sa ating tahanan. Humugot siya ng malalim na hininga at tumango. Sasama siya rito. Hindi dahil ang dinos ang tinuturing niyang tahanan, kundi dahil kung nasan si Nick, dapat naroon din siya. Hindi sila pwedeng maghiwalay. Hinding-hindi na. At yun ang sumpa niya sa mga diwata at kay Bathala. The end.